Sa Taguig ako pinanganak at doon na rin nagkaisip. Lumipat lang kami dito sa Cavite noong 4th year high school na ako. Wala kaming sariling tirahan doon at marami na rin kaming nalipatan. Pero ang hindi ko malilimutang bahay ay yung lumang bahay na pinatira sa amin ng pinsan ni Mama. Malaki ang property na yun, malawak na bakuran at malaki ang bahay. Namatay na kasi ang lola ng pinsan nila Mama kaya pinaupahan na ito sa amin. Sa sobrang laki ng bahay, nilagyan na ito ng divider para 3 pamilya ang pwedeng tumira. Sa parte ng kusina ang kinuha namin sa bahay. At sa buong bahay na yun, kami pa lang ang nakatira. At sa likod ng bahay na yun ay may apartment na 5 at isang pamilya pa lang ang nakatira doon. Unang kita ko pa lang sa bahay na yun, iba na talaga yung pakiramdam ko. Yung tipong kahit umaga kapag tinitignan mo yung bahay na yun, ang dilim sa pakiramdam. Grade 6 ako nang tumira kami doon. May 3 kwarto ang bahay at hagip ng parte namin ang isa. Kaya naman gumawa na lang kami ng hagdanan para magamit ang kwarto na yun. Ang gumagamit ng kwarto na yun ay ang ate ko, si Ate Ara, panganay namin, at ang asawa niya na si Kuya Jeko, kasama ang isa nilang anak na si John Lloyd na 3 years old. Maliit lang ang kwarto na yun. May lumang cabinet na nandun na bago pa lang kami lumipat. 2 bintana, isa sa kanang bahagi ng kwarto na tanawang apartment at isa naman sa tapat ng pintuan sa pagitan ng 2 bintana nakapwesto ang lumang cabinet. Tuwing Biyernes sila umuwi sa bahay dahil sa Manila ang trabaho ni Kuya Jeko. Sumasama sila ate sa Manila. Sa sala naman kami nila Mama, ako at si Ate Rika, pangalawa kong kapatid. Biyernes ng gabi nang dumating sila ate sa bahay. Konting kwentuhan lang at maya-maya umakyat na sila ate sa taas. At kami naman nila Mama ay naghahanda na sa pagtulog. Madaling araw nang nagising ako sa ingay nilang lahat. At nakita ko si Ate Ara na umiiyak sa sofa, karga si John Lloyd katabi si Mama. Hindi nga ako pwedeng mamalik mata dahil kitang-kita ko talaga siya nakatingin sa akin. Paliwanag ni ate habang umiiyak. Baka naman ilaw lang yun sa labas, sabi naman ni Jeko. Paano magiging ilaw yun? Walang butas ang pader natin. Masyadong mataas yun para maging ilaw sa labas at saka dilaw ang ilaw sa labas. Pares na pulang ilaw ang nakita ko. Pares na pulang ilaw yun, Ma. Hagulgol ni ate. Nakita ko ang takot sa mukha ni Mama at talagang nanindig ang balahibo ko sa narinig ko. Di na tayo matulog lahat sa baba. Ipagpabukas na